Dako po tayo sa pangangaral ng salita po ng ating Panginoon. Our message for this evening is very short and very simple. Okay? But I hope ay hindi pa rin mawala yung significance ng message. Ano po? Okay, so without further ado, let's all stand please and let us open our Bible in the book of 2 Timothy. Second Timothy. Yeah, palakasan ako konti nito isang microphone. Yeah, so yun. Yeah, so 2 Timothy chapter number 3 verse 16 up to verse number 17. For some of us, this is a very familiar verse. Ano po? 2 Timothy chapter 3 verse number 16 up to verse number 17. Okay, so ito po ang sabi po ng Bible. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Let's pray. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa gabing ito sa pagkakataon na maidaos ang ikalawang linggo ng aming pong panggabing pananambahan. Salamat po sa presensya ng bawat isa na narito. Salamat po sa presence ni Renz, ni Rafael at ni Quinlyn. Thank you so much po for our visitors and also sa presence ng bawat kapatiran na narito na nag-extend ng aming oras upang minsan pa, Panginoon, suportahan ang gawain po na ito para po sa inyo. Salamat po sa mga mensahe na aming napakinggan sa buong maghapon, magmula po kanina pang umaga, kaninang hapon, at ngayon po ngayong gabi na nakatakda pong naming mapakinggan. And we are praying, Lord, na Ikaw po ang maging tunay naming guro at tagapagsalita at tunay po naming maunawaan, O Diyos, ang mensahe ng inyong salita sa amin sa gabing ipong ito. Purihin ka po, Panginoon. Ikaw po ay amin dinadakil at pinasasalamatan sa tayo pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Okay, so please all be seated. Maraming salamat po. Ano po? Okay, so dadako muli tayo sa pangangaral ng salita po ng Panginoon. Ang message ngayong gabi ay aking pinamagatang, Why the Word of God Still Matters. Bakit mahalaga pa rin ang salita ng Diyos? Bakit nakikinabang pa rin tayo sa salita ng Diyos hanggang sa mga oras po na ito? Okay, for background, no? Ang Bible po, no, mga minamahal, for example, the book of Pentateuch, okay, yung book of Moses, yung Genesis to Deuteronomy, yung unang book sa Bible, ito po ay naisulat 1,400 years bago dumating si Jesus. Okay, or 1,400 BC or before Christ, no? So, 1,400 years bago dumating ang Panginoon. And then sa atin, after ni Jesus, it's already 2026 after the Lord Jesus Christ, di ba? So, ang tanda ng Bible ay around 3,400 to 3,500 years na. Imagine that. And yet, nakikinabang pa rin tayo sa salita ng Panginoon. So this evening, we will try to answer the question, why the Word of God, why the Bible still matters today. Okay? I don't know kung ang mga bisita natin ay mga readers or dito. Pero alam mo, di ba, tayo sa school natin, meron tayong mga textbook, okay, sa iba't ibang mga subject. Did you know na sa paglipas ng panahon, for example, yung textbook na nagamit ko, okay, nung generation namin, millennials, okay, the greatest generation. Ganun din, no? Okay. Yung mga textbook na nagamit ko, did you know, ay hindi na textbook na nagamit naman nila Radel, and most likely, hindi na nagamit nitong mga visitor natin ngayon. Bakit? Kasi as times go by, hindi ba, yung mga books na nagamit ko, nagiging irrelevant na siya para naman sa mga bagong henerasyon. And, sabi ko nga, hindi naman nagkakalayo edad natin eh. Hindi ba? Hindi naman nagkakalayo eh. 20 lang ako eh. Joke. Hindi ba? Hindi naman nagkakalayo. And yet, dun pa lang sa usapin ng textbook, yung mga textbook na nagamit ko, and most likely yung mga textbook ni Jose Rizal, irrelevant na siya sa mga textbook natin ngayon.
'Di ba? Nakukuha niyo yung gusto kong ibig sabihin. And yet, the Bible, after 3,500 years, is still relevant for us today. Nananatili tayong nakikinabang sa salita ng ating Panginoon. Alright? Nung kailan lang, kasi nga, ang subject natin sa Sunday school natin ngayon is the preservation, the doctrine of preservation. Eh, nabanggit yung the Dead Sea Scroll, di ba? Imagine that, yung Dead Sea Scroll ay mga manuscript during the time of Jesus pa. Okay? And yet, nung kinompare yung Dead Sea Scroll sa Bible na meron tayo ngayon, nung ipinagtapat, yung content ng Dead Sea Scroll, which is yung manuscript during the time of Jesus, and our modern day Bible, nung itinapat, pareho ng nilalaman. So, ibig sabihin, yung mga tao 2,000 years ago, nakikinabang sa Word of God, and yet, yung mga tao ng modernong panahon, yung ating generation, ano sila? Gen Z? Yun, Gen Z. And then yung after nyo ay Alpha. Tama, yung after nyo is Alpha, after ng Gen Z. Okay, yung mga ipinanganak sa age of artificial intelligence. Okay? The Alpha. Okay, so, maging sa generation natin ngayon, nakikinabang sila, nakikinabang tayong lahat sa salita ng Panginoon. And did you know that is one of the greatest miracle of the Word of God? That it is timeless. It transcends culture. It transcends trends. Hindi lang siya uso 2,000 years ago. Hanggang ngayon, uso pa rin siya. Did you know, no, mga minamahal, nagkakaroon ng awakening sa generation ngayon, sa young generation. Nagkakaroon sila ng interest sa Word of God. Hindi ba? Pansin mo yung mga sikat na content creator ngayon sa Facebook or sa TikTok. Wala lang kasi kung TikTok, pero nakikita ko sa Facebook. Yung mga sikat na content creator, ang content nila may kinalaman sa Word of God, like Tetelestai, hindi ba? Sino ba yung mga content creator? Hindi ba yung mga Pastor Ronald Tuto? Okay, may mga content creator, Word of God yung content. Ibig sabihin, nagkakaroon ng awakening sa panahon natin ngayon. Ayan. So, it begs us to answer the question, why the Word of God still matters. I have a couple of points para ipaliwanag kung bakit nagmamatter pa rin ang Word of God sa gabi po na ito. Number 1, when you look at in our text in 2 Timothy chapter 3 verse number 16, ang sabi po niya, all Scripture is given by inspiration of God. Now, ika-clarify lang natin what is the word inspiration. Hindi ibig sabihin ng inspiration, motivation, hindi siya ganon. Ang ibig sabihin ng inspiration sa verse na ito ay hiningahan ng Diyos. God breath, yun ang ibig sabihin niya. Hindi bad breath, God breath. Yun ang ibig sabihin ng salitang inspiration dito. Ibig sabihin, ang Word of God mismo ay galing sa Diyos. So, to answer the question, why the Word of God still matters today, number 1, because the Word of God is inspired. Because the Word of God is inspired. It is given by God Himself. It is the gift of God to mankind. It is the love letter of God for everybody. No, mga minamahal. It is inspired. It is God-given. God used more or less 40 different authors or 40 different writers to pen His Word. So, ang sumulat po ng Bible, hindi lang iisang tao. Hindi lang iisang tao ang sumulat ng Bible. Pastor, hindi na ako naniniwala sa Bible. Bakit sinulat lang ng tao yan? Yes! Pero yung mga tao, ginamit ng Diyos. Mga banal na tao, mga propeta, mga apostol, mga early disciple na ginamit ng Diyos upang ilathala ang kanyang salita. Alright? So, hindi lang sila basta tao lang, hindi sila yung addict sa kanto, hindi sila ganon. Ang mga sumulat ng Bible ay mga binanal ng Diyos. Mga tinawag ng Panginoon, binanal, at ginamit ng Diyos upang mailathala ang kanyang salita. Okay? At ang Diyos ay gumamit ng more or less 40 different authors. Very interesting yan. Alam niyo yung Quran? Yung Quran, yung ano ng mga Muslim. Did you know, ang Quran, no, mga kapatid, ang human author ng Quran ay isa lang, si Muhammad lang. Okay? Ganun. Pero ang Bible, 40 different writers. And yet, iisa yung message. Kaya nga, isa yun sa miracle ng Bible Kahit marami ang sumulat,
pero iisa yung mensahe. Hindi ba? It's all about the Lord Jesus Christ. Okay? It is, when you compare it to Quran, that authored by a single human, which is Muhammad, makikita mo yung supremacy or superiority ng salita po ng ating Panginoon. Okay? Tingnan mo to. Basahin mo ang Bible. Meron siyang history, meron siyang poetry, meron siyang prophecy, meron siyang biography, meron siyang epistles or liham, may mga letters, and so on. There are a lot of genres in the Bible. There are a lot of literary genres sa Bible. Okay? Meron instructional. Pero ang Quran, isa lang, instructional lang. Pero ang Bible, iba't iba yung kanyang genre, and yet, the message is the same. So makikita mo, humanly speaking, that the Bible is meron siyang superiority, no, mga minamahal. And because the Bible is inspired, therefore, it is timeless. No, hindi lang siya basta uso lang. Alam nyo, ang sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Lilipas na lang tayo, tatanda na lang tayo, mamamatay na lang tayo, pero ang Bible ay mananatili. It is timeless. And cross-cultural. Cross-cultural. Hindi po ba? Bakit? Meron sa Asia. Meron sa Europe. Meron sa America, North and South. Meron sa Africa. Australia, meron. Okay? Cross-cultural, cross-continental ang Bible. Di ba? Hindi ka ba nagtataka nun na ang Bible, it is a Middle Eastern book. It is an Oriental book written by Oriental people. And yet, pati yung mga European, tapos tayong mga Pilipino, nakikinabang sa salita ng Diyos. Imagine, meron ka bang alam na literature ng mga Chinese na masasabi mo na yung literature na yon ginagamit ng buong mundo? Hindi, di ba? Kasi merong language barrier. Hindi natin naiintindihan yung Chinese yun eh. And syempre, dahil magkaiba ang culture, hindi tayo nakikinabang. Pero ang Bible, no, mga kapatid, it is transcultural. Kahit anong kultura mo, makikinabang ka sa salita ng Panginoon. And it is timeless. Why? Because it is authored by immutable God. It is authored by unchanging God. That is why it is timeless and it is transcultural. Okay, so number 1, why the Bible still matters today? Because it is inspired. Number 2, mabilis lang po tayo, na mga kapatid. Why the Bible still matters today? Bakit nga ba nakikinabang pa rin tayo sa Bible? Doon pa rin po tayo sa 2 Timothy chapter 3 verse number 16. All scripture is given by inspiration of God, and it is profitable. When you say profitable, yung salitang prophet, hindi ba? Ibig sabihin, may tubo ka sa Bible. Meron kang pakinabang sa salita ng Panginoon. May pakinabang ka daw saan? Sa doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So number 1, the Bible is inspired. Number 2, the Bible is instructional. Kaya nakikinabang pa rin tayo sa salita ng Panginoon. At sa salita ng Panginoon, doon natin nakikita yung tamang doktrina. Hindi ba? Yung tamang gawin, paano natin sasambahin ang Diyos, paano tayo mananalangin, no? Paano tayo magbibigay ng ating buhay sa Panginoon, ano yung tamang paraan ng kaligtasan. Yung tamang doktrina, doon natin makikita sa salita ng Panginoon. For reproof, ang Bible, hindi lang siya naglalaman ng tamang doktrina, naglalaman din siya ng mga babala, ng mga warning. Hindi ba, mag-ingat-ingat ka, bakit? Kasi may mga wolves in sheep clothing. May mga ganon. Mag-ingat ka, baka mali ang tinuturo nito. Mag-ingat ka sa mga ganitong klaseng prinsipyo. Okay? So, merong reproof. Meron ding correction. Kapag nagkamali tayo, itinatama tayo ng salita ng ating Panginoon. Kapag nalilihis tayo ng landas, ibinabalik tayo ng Panginoon. Hindi po ba? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Did you know, no, mga minamahal, kapag tayo kinokorek gamit ang salita ng Panginoon, hindi dapat tayo nagmamayabang. Hindi dapat tayo nagmamalaki. Bagkus dapat tinatanggap natin yung correction na nanggagaling sa Diyos.
Bakit? Kaya ka itinatama ng Panginoon. Bakit? Kung magpapatuloy ka sa mali, yung mali, ikapapahamak mo. Hindi po ba? Kaya nga maraming nagsasabi, ayoko magsimba dyan, maraming bawal. Di ba? Hindi naman siya, kaya siya, ang itanong natin, bakit ipinagbabawal? O alam mo, Raydel, kapag ikaw naging Kristiyano ka, bawal mag-inom ha. Ayoko magsimba dyan, bakit? Bawal daw mag-inom. Itatanong mo, kung bakit bawal? Bakit ka nga ba hindi ini-encourage maglasing? Bakit hindi ka ini-encourage magkaroon ng bisyo? Bakit? Kasi sisirain ang katawan mo eh. At hindi siya kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po ba? So, yung pagbabawal ng Panginoon sa atin para pa rin sa ating kabutihan. And lastly, yung instruction in righteousness. Para manatili tayong nasa tama. Hindi po ba? Para manatili tayong nasa tamang landas. Para manatili tayong nasa doktrina. Yan yung tinatawag na discipleship. Hindi po ba? Yun ang tinatawag na discipleship na tuloy-tuloy yung ating paglago sa ating pananampalataya at tuloy-tuloy yung paglalim natin sa ating paglilingkod, no mga kapatid. Okay? So, number 1, the Bible is inspired and that is why the Bible still matters today. Why? Number 1, because it is inspired. Number 2, because it is instructional. And, eto nga, sabi ko nga, mabilis lang tayo. Lastly, because it is transformative. Transformative ang salita ng ating Panginoon. Nakapagbabago. Look at that on verse number 17. Ano pong sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 3? Okay, kanina yung binasa natin, verse number 16, karugtong lang, verse number 17. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Yung salitang perfect dyan, no, mga kapatid, hindi ibig sabihin na kapag nagbasa ka ng Bible, hindi ka na nagkakasala. Hindi po. No, yung salitang perfect dyan, ang ibig sabihin ay mature. Ibig sabihin, growing ka sa salita ng ating Panginoon. Okay? Sino rito yung gustong-gustong nakakakita ng baby? Yung cute na cute ka kapag ka may baby. Di ba? Ang cute-cute mo, baby. Hindi ba? Pero kapag yan 20 years old na, asal baby pa rin, hindi na siya nakakatuwa, nakakairita na. Di ba? Nakakainis na. Di ba? Pero kapag ka baby talaga siya, di ba? Mga 1 year old, pababa, di ba? Mga 2 years old, ang cute-cute, nakakatuwa. Ang sarap halikan, ang sarap-sarap yakap-yakapin. Bakit? Baby pa eh. At kapag umasta siya na parang baby, tuwang-tuwa tayo. Hindi po ba? Okay? Tinan mo yung mga magulang kahit nagmumura yung mga bata, wow, ang galing ng anak ko! Ang galing niya magmura! Diba? Diba? Kasi baby pa. Pero kapag nagkakaedad na, halimbawa 30 years old na yan, pero asal pa rin baby, wala namang karamdaman. Hindi ba? Asal baby pa rin, nakakainis na. Ganon din tayo dapat sa Panginoon. Nais ng Panginoon na tayo ay tuloy-tuloy sa paglago at hindi kalalago liban sa salita ng ating Panginoon. Diba? Kaya nga sabi niya, that a man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So number 3, it is transformative. Nakapagbabago ng buhay. Behold, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. It is transformative, mga kapatid. Walang ibang libro sa kasaysayan ng lupang ito ang makapagbabago ng buhay liban lamang sa salita ng ating Panginoon. Hindi pa ako naka-experience na nakakilala ako ng isang tao. Alam mo, nabago ang buhay ko nung nagbasa ako ng Wattpad. Nagbago ang buhay ko nung nakapagbasa ako ng comics. Nagbago ang buhay ko nung nakapagbasa ako ng dyaryo. Hindi pa ako nakakita ng ganong klaseng tao. Hindi pa ako nakakita ng isang taong nagkaroon ng patotoo na sinasabi niya, simula nung nagbasa ako ng cookbook, na bago ang buhay ko. Wala akong nakitang ganun. Wala pa ako nakilala. Ang mga nakilala ko, simula nung nagbasa sila ng Bible, simula nung nag-aral sila ng salita ng Panginoon, simula nung sila'y nagsaliksik, doon na bago ang buhay nila. Okay? The Word of God is transformative. It has the power to change you. Okay? Hindi reform, but change. Okay? Bakit? Kasi ang binabago ng salita ng Diyos, hindi lang yung panlabas na anyo. Ang binabago ng salita ng Diyos ay yung puso ng tao, na mga kapatid. Now,
This is a very important message, no, na related din sa topic ko tungkol sa salita ng Panginoon. Did you know, na mga kapatid, that there is a most important teaching sa Bible na dapat matutunan natin? Saan na natin pag-usapan yung iba't ibang mga doktrina? Saan na natin pag-usapan yung demoniology, angelology, ecclesiology? Saan na natin pag-usapan yung iba't ibang doktrina? May napaka-importanting doktrina sa Bible na dapat maunawaan ng lahat ng tao. Ano po yan, Pastor? Ang doktrina ng kaligtasan. Yun ang pinaka-importante. Pastor, sige nga, ituro mo sa amin yung doktrina ng kaligtasan. Pag sinabi nating kaligtasan, dapat mayroong panganib. Hindi po ba? Alam nga namang iligtas ka nang walang panganib. Sunog! Iligtas mo yung mga anak ko. Asan yung sunog? Wala, trip ko lang. No, walang ganoon din, di ba? Kinakailangan, meron talagang impending danger. And what is the impending danger when we talk about spiritual salvation or biblical salvation? Yung impending danger na tinutukoy po doon is the punishment of hell. Okay? The fire of hell. The fire of the lake of fire. Okay? Yun yung danger na gusto nating maiwasan. Yun yung danger na dapat mailigtas tayo. Bakit po may lake of fire? Bakit po may impyerno, Pastor? Kasi ang lahat ng tao ay makasalanan, kapatid. Lahat ng tao, kahit nagsisimba, makasalanan. Kahit nagpapastor, makasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan. At dahil tayo'y humiwalay sa kalooban ng Panginoon, okay, kaya mayroong impyerno na nakalaan sa mga taong makasalanan, kapatid. Okay? Lahat ng uri ng kasalanan, malaki man o maliit, ay nasa panganib ng apoy ng impyerno. Pero look at this, kasi nga kaligtasan ang pinag-uusapan natin, hindi kapahamakan, di ba? Kaya lang natin nabanggit yung kapahamakan kasi hindi mo ma-appreciate yung kaligtasan kapag hindi mo naunawaan na mayroong kapahamakan. Maigi na lang, hindi natapos sa kapahamakan yung doktrina ng kaligtasan, kundi tapos tayo, uuwi tayong malungkot. Uuwi tayong lupaypay. Hindi siya natapos sa kapahamakan eh. Hindi ba? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung natapos doon ang bersikulo, kawawa tayo. Hindi po ba? Pero hindi, may karugtong. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So sa usapin ng kaligtasan, para maiiwas tayo sa kabayaran ng kasalanan sa impyerno, ang Diyos nagpadala ng paraan upang tayo ay maligtas. Paano po? Sa pamamagitan ni Hesukristo. Okay? Nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, nung siya ay tumigis ang kanyang banal na dugo, binayaran ng Panginoong Hesukristo yung kasalanan na yung kabayaran ng kasalanan na dapat naman talaga ay sa atin. Now, ito ang mabuting balita, no, mga kapatid. Libre ang kaligtasan. Hindi ka sinisingil ng Panginoong Hesus o kinakailangan mo magbayad, kinakailangan mo to gives. Walang ganon. Libre ang kaligtasan. Bakit? Dahil binayaran na ito ni Christ. Nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, sarili niyang dugo, sarili niyang buhay ang ginamit na pangbayad upang ikaw at ako ay magkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan. Pastor, kung namatay na si Jesus sa cross 2,000 years ago, bakit pinag-uusapan pa rin natin yung impyerno? Bakit totoo pa rin ang impyerno? Bakit? Kasi ang regalo o ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, pero hindi ka makikinabang sa regalo kung hindi mo ito voluntaryong tatanggapin. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? For God so loved the world that He gave, ibinigay ng Diyos, His only begotten Son. Halimbawa, ako may ibigay ako sa'yo, kahit abot ako ng abot, hindi ka makikinabang sa regalo kung hindi mo siya tatanggapin. Ganon din ang kaligtasan, kinakailangan tanggapin natin ang kaligtasan. Pastor, paano natin tatanggapin ang kaligtasan? Baybayin natin yung John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever o sino man, whosoever believeth in Him, sino mang sumampalataya sa Kanya, shall not perish, hindi mapapahamak, but will have everlasting life. Magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. So, ang kinakailangan nating gawin upang tayo'y maligtas, panampalatayahan natin si Jesus. Na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo iligtas.
At kaakibat ng ating pananampalataya, syempre yung pagsisisi natin sa ating mga kasalanan at yung pagsisisi natin sa dati nating pagtalikod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya alam niyo po, that is the most important doctrine of the Bible. Salvation, na kinakailangan maunawaan ng bawat isa sa atin, na walang ibang paraan ng kaligtasan liban lamang sa Panginoong Hesukristo. Hindi ka maililigtas ng mga bagay na meron ka, hindi ka maililigtas ng mga bagay na kaya nating gawin. Maililigtas tayo sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, so again, the message is very, very simple. Sa umaga po na ito or sa gabi po na ito, our message is very, very simple. Okay, the Bible is the Word of God. No, it's still relevant today because it's pinoprovide pa rin ng Bible yung ating pangangailangan. Okay, pero ang pinaka-importanting doktrina ng Bible na dapat nating matutunan ay ang doktrina ng kaligtasan. At ang kaligtasan, matatagpuan lamang sa Panginoong Hesukristo. Ayan po. So, dito po natatapos yung aking maikling pangangaral sa gabi po na ito. Hindi po ba? Sabi ko nga, very short, very simple, but significant. No, yung ating pinag-usapan sa gabi po na ito. Okay, so, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po lahat ay tumayo muna pansamantala at tayo po ay mananalangin para po sa pagwawakas ng aking pangangaral ng salita ng Panginoon sa gabi po na ito. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa gabi po na ito. Thank you Lord for our short message na pinagkaloob niyo po at nakita po namin yung halaga o yung importansya ng Bible. Ang Bible po ay inspired dahil ito'y galing po sa inyo. Bagamat sinulat ng napakaraming tao, and yet alam namin na ang mga taong yan ay ginamit nyo lamang upang maisulat ang iyong salita. Tao ang nagsulat dahil para tao ang babasa at tao ang makikinabang ng salita po ninyo, Diyos. Kaya po kami nagpapasalamat that we have your word, we have the Bible today, na nagsisilbing standard o batayan ng aming pamumuhay at pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa instruction ng Bible. Salamat po sa mga principles, sa warnings, sa prophecies na nagbibigay ng comfort and assurance sa bawat isa, O Diyos. Nagsisilbing gabay namin sa aming pamumuhay. Lord, thank you so much po. And of course, the Bible is transformative. Walang ibang libro ang makapagbabago ng buhay liban lamang sa inyo pong salita. This is powerful. So, every time na kami po'y lumalayo po sa inyo, O Diyos. Lord, salamat po sa message. Even the message of salvation na naihayag ngayong gabi, na walang ibang kaparaanan ng kaligtasan, liban lamang sa Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na inyo binigay po sa amin, sa biyaya po ninyo, Panginoon. Salamat po, ito po'y libre at hindi kinakailangan bilhin, hindi kinakailangang hulugan o anihin, bagkos voluntaryong tanggapin lamang sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Panginoon, maraming salamat po. Thank you, Lord, for the message. Thank you for your people. And thank you for the presence of our visitors this evening. Lord, we praise you, O God. This is my prayer in Jesus' name, our Savior. Amen and amen. Yan.